Resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol pinag-usapan. Usap-usapan sa social media ang Chocolate Hills sa Bohol matapos mag-viral ang video na ibinahagi sa Facebook page na The Ren the Adventurer. Dito ay makikita ang isang resort na napapagiliran ng mga burol. Ito ay matatagpuan sa Sagbayan, Bohol, ngunit ang mas kilala ng mga tao na malimit pasyalan ay nasa Carmen, Bohol, samantala makikita ang mga burol sa iba't ibang bayan ng Bohol na kinabibilangan ng Carmen, Butuan at Sagbayan. Ang Chocolate Hills ay isang natural na formasyon ng lupa na matatagpuan sa lalawigan ng Bohol sa Pilipinas. Ito ay binubuo ng libo-libong hugis bundok na pinaniniwala ang mga nasa 1,268 hanggang 1,776 na mga burol. Ang bansag na Chocolate Hills ay mula sa kanilang kulay na nagiging katulad ng tsokolate kapag tuyo ang mga damuhan sa paligid, partikular na sa tag-init. Ito ay isang tanyag na atraksyon sa turismo sa Pilipinas at isa sa mga pinakakilalang simbolo ng Bohol at ng bansa. Narito ang mga nag-react sa pagtayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Isa na dito ay si Ann Curtis. Si Ann Curtis ay nag-post sa Twitter at nagbigay ng kanyang reaksyon sa ngayon ay viral na resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills. Naramdaman ng aktres ang lungkot na ang ganitong bagay ay nailagay ng napakalapit sa isa sa mga magandang at kilalang natural na yaman ng bansa. Is this true kaya? Sad naman if they are allowing this so close to the beautiful natural wonders of our country. Ang video na ipinost ni Paulo in Manila noong X ay kumalat ng husto at nakatanggap ng maraming batikos mula sa mga netizen. Paano pinayagan magpatayo ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol? Hindi ba madidisturb ang ecosystem ng paligid? Pwede magkaroon ng mga soil erosion and baka masira ang mga hill formation within the vicinity of the resort. Si Jano Gibbs rin ay nagpost sa Instagram at ibinahagi kung ano ang kanyang nararamdaman sa ngayon ay viral na resort na matatagpuan mismo sa paanan ng Chocolate Hills. Para kay Jano, ito ay ganap na paglapastangan sa natural na yaman ng bansa gamit ang salitang binaboy upang tumukoy sa gawaing iyon. Dinadawit din niya na may basbas mula sa DENR at idinagdag ang isang angry face emoji sa dulo ng kanyang pahayag. At binaboy na ang Chocolate Hills may basbas ng DENR. Maraming netizen din ang nag-react sa larawang ipinost niya. Langhiya, hugas kamay ang DENR. Sana man lang kung isang poste pa lang ang naitatayo kompleto na ng pasilidad. Wow! What's more concerning here is that the establishment has been there since 2018. Kung hindi pa siya na-vlog, hindi mako-call out. Although DENR says they issued a temporary closure order last year to the resort, however, it seems it did not materialize as apparently the resort has still been operational since then. Si RR Enriquez ay lumabas sa social media upang ibahagi ang kanyang opinyon na pinag-uusapan na resort na itinayo sa loob ng protected zone ng Chocolate Hills Natural Monument. Sa isang mahabang post sa Instagram, sinabi ng maganda at kilalang artista na si RR Enriquez na hindi niya nakikitang may mali sa resort dahil nakakatulong ito sa pagpapalakas ng lokal na turismo. I don't see anything wrong with this, especially if it will help our tourism. I remember going to Switzerland year 2016 and meron sa taas ng bundok famous parang hotel with jacuzzi resort sila doon. I forgot the name. Pero nakapunta na doon yung friend ko, si Justin Malo Reyes. Even sa Mount Titlis, they have a restaurant. Yung napuntahan namin ni Frog, talagang pinupuntahan ng mga tao, tourist attraction talaga siya. Ang dating mananayaw na ngayon ay negosyante ay nagpatuloy sa kanyang malalim na opinyon sa itsura ng resort. Sa totoo lang, maganda sana ang ideyang ito. Pero bakit hindi man lang ito pinaganda? Hindi man lang ito Instagrammable? Paano tayo mga akit kung wala namang nakakaakit? Sharet. Mahal ko ang ideya pero hindi maganda ang pagkakagawa. Mangyaring maglaan kayo ng magandang budget para dyan. Iginiit niya, dagdag pa niya, yun lang po, okay sa mga gustong magalit sa akin, handa na ako, char. Isa din si Gardo Versosa ay isa sa mga nag-post tungkol sa nasabing paksa. Sa kanyang Instagram page, ipinost ni Gardo ang isang larawan na nagpapakita ng aerial view ng resort. Talaga lang, the actor also expressed in the caption along with the see no evil monkey emoji. Si Aramina ay hindi rin napigilang mag-react sa pinag-uusapan ng resort. Pumasok siya sa comment section ng post ni Gardo at iniwan ng isang pensive face emoji.
Si Sian Gaza naman ay naglathala ng isang post tungkol sa controversial na resort na itinayo malapit sa UNESCO Heritage Geopark sa Chocolate Hills. Sinama ni Sian Gaza si Bohol Governor Erico Aristotel Aumentado sa kanyang post at hinimok ang huli na isara ang ngayon na viral na resort. Governor Erico Aris Aumentado, baka pwede pong ipasara nyo yung resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ako lang po yung may lakas ng loob na magtag sa inyo kaya ginawa ko na. Sana po dinggin nyo kami. Sabi niya sa Politico. Si Governor Aumentado ay agad na nagpahayag ng kanyang sagot sa post ni Gaza sa comment section. DENR 7 RD Militure will issue cease and desist order of the resort, thank you, said Governor Aumentado, to which Sian replied, maraming salamat po Governor. Bukod dito, nagpost din si Governor Aumentado ng opisyal na pahayag tungkol sa bagay na ito sa kanyang pahina. Isang ulat mula sa interaksyon na nagbigay diin sa mga nakaraang ulat tungkol sa controversial na Captain's Peak Garden and Resort sa Chocolate Hills. Ayon sa ulat, ang mga dating ulat tungkol sa resort ay nagpapakita na ito ay may titulo na lupa noong ito'y binili noong 2005. Ayon dito, ang pamilya ay nag-iisip na gamitin ito para sa pagsasaka, ngunit ang lugar ay acidic at hindi maaring magtanim ng mga pananim o halaman. Sinabi ni Maximo Lumosbog, ang Municipal Planning and Development Coordinator ng Sagbayan, na bagamat ang lugar ay protektado, ang lote ay pag-aari pa rin na pribado. At sinabi niya na walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Naglabas ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources hinggil sa trending na Captain's Peak Resort sa Bohol. Ayon sa kanilang pahayag, naglabas sila ng temporary closure order noong 2003 para sa nasabing resort. Naglabas din sila ng Notice of Violation noong Enero para sa pag-operate ng resort ng walang Environmental Compliance Certificate or ECC. Nilinaw din ng kagawaran ang tungkol sa deklarasyon ng Chocolate Hills bilang National Geological Monument and Protected Landscape noong 1997. Ayon sa kanila, kung ang lupa ay may titulo na bago pa ito ideklara bilang protektadong lugar, ang kanilang karapatan sa lupa ay recognized and respected ayon sa DENR. Ito ang pahayag ng DENR tungkol sa resort na itinayo sa loob ng Chocolate Hills sa Bohol. The attraction was declared a protected area in 1997 and designated a National Geological Monument and Protected Landscape. The DENR explains that the right and interest of landowners will generally be recognized and respected. If their land was titled prior the Hills Declaration as protected area through Proclamation 1037, the agency says it has issued the resort, identified at Captain's Peak Resort, a temporary closure order in 2023 and a notice of violation in January this year for operating without an environmental compliance certificate. Ano ang masasabi nyo sa isyong ito? Mali ba talaga na nagkaroon pa ng resort dito na makakasira umano sa kalikasan? O dapat isa ito sa makakatulong sa paglago ng turismo? Comment down your thoughts below. Don't forget to like and subscribe for more latest trending news from us, and thank you for watching!